Ayon sa pag-aaral, maaaring gumalaw anumang oras ang West Valley Fault sa Metro Manila na isang mapaminsalang lindol. Kaya tinawag itong The Big One. Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol. Ito ang tectonic earthquake at volcanic earthquake. Ang volcanic earthquake ay nagsisimula sa pagsabog ng bulkan. Sumasabog ang bulkan kapag gumalaw ang magma sa ilalim ng lupa na kung tawagin ay magma static pressure. Kaya nakakaramdam tayo ng pagyanig o lindol. At kung titignan natin ang geographic location ng Pilipinas, tayo ay kasama sa Pacific Ring of Fire, kung saan ang lugar na ito ay nagtataglay ng maraming aktibong bulkan. At alam nyo ba na mas maraming bulkan sa ilalim ng tubig kaysa sa ibabaw ng lupa? What? Ikalawa, ang tectonic earthquake. Nangyayari ito kapag ang dalawang plate sa ilalim ng lupa ay gumalaw o nag-uumpugan. Nakakaramdam tayo ng paglindol o pagyanig ng lupa dahil na rin sa paggalaw ng fault. Sa Pilipinas, ang isa sa pinakamahabang fault line ay ang West Valley Fault. At kapag mas malaki ang fault line, mas malawak ang pinsala sa oras na ito ay gumalaw. Ang pinag-uusapang West Valley Fault ay nagsisimula sa ilang probinsya ng Bulacan at binabaybay ang lungsod ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Pateros, Muntinlupa, hanggang sa ilang bayan ng Cavite at ilang mga lugar na malapit dito. Ayon sa kasaysayan, huling gumalaw ang West Valley Fault ay noong 1658 pa. At tinataya ng mga eksperto na tuwing 400 years gumagalaw ang fault na ito. Kaya kung mangyari ang matinding lindol na ito, ano kaya ang magiging epekto? Ayon sa pagtataya ng PBOX, kapag gumalaw ang West Valley Fault, aabot sa kalahating milyon na kabahayan ang masisira. Di bababa sa 9 na tulay ang masisira. 400 gusali ang babagsak. 13 kilometro ng linya ng kuryente ang mabubuwal. Kaya magkakaroon ng malawakang brownout. Maging ang mga koneksyon ng tubig ay mapuputol. Masisira ang kalsada. Ang mga paliparan at daungan ay mapipilitang magsara. At ang kinatatakutan ng lahat, aabot sa 100,000 katao ang masusugatan at hindi bababa sa 34,000 katao ang posibleng mawala ng buhay. Ilang malalakas na rin na lindol ang tumama sa ating bansa. Isa na nga dito noong 2013 na tumama sa Bohol. Ang lakas nito ay 7.2 magnitude. Noong 1976, sa Morogol na itala ang 7.9 magnitude na lindol. At noong 1990 sa Luzon, tumama ang 7.8 magnitude na lindol at nakaranas ng intensity 8. Wait, teka nga lang. Ano nga ba ang kaibahan ng magnitude sa intensity? Ang magnitude ay sukat ng energy ng lindol na nagmumula sa pinanggagalingan nito sa ilalim ng lupa o tinatawag na focus. Ang intensity naman ay lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, bahay, kapaligiran, at mga istruktura sa paligid. Kaya ang pinangangambahan ngayon ng mga eksperto na ang The Big One ay sinasabing may lakas na 7.2 magnitude at ito ay mararamdaman sa buong Kamaynilaan kung mangyari man. Malaki ang epekto nito sa mga tao, maging sa kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Dahil ang Metro Manila, ang
pinakasentro ng bansa. Ang lindol ay iba sa bagyo. Kung ang bagyo ay napo-forecast o nalalaman ng bansa kung saan ito tatama o dadaan. Pero ang lindol ay di natin alam kung kailan ito mangyayari dahil walang anumang aparato na magsasabi kung kailan ito darating. Kaya ngayon pa lang, maging handa na tayo. Mahalaga na alamin natin kung saang lugar mayroong fault line. Pumunta lang sa ligtas na lugar. Sundin ang payo ng pamahalaan. Maghanda ng mga kakailanganin tulad ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, at gas mask. Sumali din sa mga earthquake drill. Kung anong gagawin kung sakaling maabutan ng lindol sa bahay, pisina, paaralan, o kalsada. At higit sa lahat, ay magpakabait tayo. Patuloy na manalangin at magtiwala sa ating Big Lord na siya lamang ang makapipigil sa sinasabing The Big One.